mga DH daw yung pinapatay. Nire-rape na, sinasakal pa daw. Hello, Francis. Stop it! What's that? Where did you get those scratches? Marcos, answer one question. Where did you get those scratches? When I tell you to stop, huh? Just stop, okay? When I tell you to calm down, just calm down, okay? Huh? Do you want me to kill you, huh? Halos sunod-sunod na natagpuan ang ilang bangkay sa Cyprus na sinasabing mga biktima ng kauna-unahang serial killing sa bansa. Pare-parehong sinakal. May inilagay sa loob ng maleta at itinapon sa lawa. Hanggang kailan kaya magpapatuloy ang kahindik-hindik na pagpatay sa mga dayuhang DH? Maging ligtas kaya si Jasmine mula sa kanyang kasintahan na malaya pa rin gumagala at naghahanap ng susunod na bibiktimahin. Alamin natin ang mga susunod na mangyayari sa pagpapatuloy ng ikalawang anibersaryo ng Tadhana. Isinusumpa ko. Hindi ako titigil hanggat hindi nahuhuling gumawa nito sa'yo. Isabalik ka, anak ko! Ipadarong ko, Isuna! Hindi na tama itong pagbubulag-bulagan ng gobyerno ng Cyprus. Na kahit na anong tulong ang hingin natin mula sa Embahada ng Pilipinas, ay wala rin silang magagawa kung hindi aayusin ng kapulisan ng Cyprus ang pag-iimbestiga sa pagpatay sa ating mga kababayan. Dapat na natin silang kalampagin. Tagal na nga namin nagsabi sa kanila na nawawala ang kaibigan namin. Pero wala pa rin silang ginawa. Lagi nga nila sinasabi na baka daw umalis ng Cyprus para pumunta sa ibang bansa para doon magtrabaho. Kung hindi nakita yung bangkay ng kaibigan ko, edi hindi pa sila maniniwala sa mga sumbong namin. May kilala kong si Priot na sumusuporta sa pinaglalaban natin. Baka pwede sila makatulong para umusad ang kaso. Marami pa ring mabubuting Cypriot na handang lumaban para sa ating buhay at para sa ating mga karapatan. Kaya huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Lalaban tayo. Kung kailangan sumigaw araw-araw, marinig lang nila, gagawin ko. Kung kailangan natin kayurin ang mga kinakala nilang puso, marinig lang nila, gagawin ko. Dahil hanggat hindi nahuhuli kung sino yung pumapatay,
sa mga OFW na katulad natin. Madadagdagan ng madadagdagan ang mga bilang ng mga Pilipinong mamamatay. Lahat naman ng kaso natin nakatali sa Friend, anong problema? Kanina ka pa ganyan ah. Sinaktan ako ni Marcos kagabi. Unang beses niya yung ginawa sa akin. Just stop, okay? When I tell you to calm down, just calm down, okay? Huh? Do you want me to kill you, huh? Sa isang igla, parang hindi ko na siya kilala. Parang gusto niya na akong patayin eh. Kung ganito lang gagawin niya sa akin kapag mag-asawa na kami, kailangan ngayon palang hiwalayan ko na siya. Tita? Tita, magpahinga na po kayo. Pinababayaan niyo na po sarili niyo eh. Ayaw yan ni Daisy. Maraming salamat. Nandiyan pa rin kaya para sa akin. Friend, hindi ka pa ba matutulog? Hindi pa ako inaantok. Ano na pala yung balak mo kay Marcos? Hindi ko pa alam eh. Kasi sabi ng utak ko, dapat hiwalayan ko na siya. Pero sabi ng puso ko, dapat intindihin ko siya. Kasi hindi naman biro yung binibintang ko sa kanya at sa kaibigan niya eh. May nakita lang kasi akong kalmot sa dibdib niya. Stop it! What's that? Where did you get those scratches? Iba na naiisip ko eh. Ano? Na may babae siya? O di kaya may sinaktan siyang iba kaya may kalmot siya? Hindi ko alam. Ayaw ko siyang pagbintangan kasi baka naman nadadamay lang yun sa inis ko sa kanya sa pagtatanggol sa kaibigan niya. Ba't ba kasi hindi niya na lang sabihin kung nasan ba talaga yung Francis na yan? Nang matapos na yung paghihinala natin sa kaibigan niya. Ewan ko ba sa kanya? Babe, I'm sorry. Δεν ήθελα να σε βλάψω. Πατawad mo ako. No. You almost killed my friend. Eh kung ikaw kaya sakaling ko. Hana, Sorry. Sige na. Kung may problema, tawagin mo lang ako. Babe, I'm sorry. I love you and I don't want to lose you. So please, let me explain.
This car. I got it as a scratch from my friend Scott. I dodged your questions before because I was very angry at the moment. I was thinking so many things. Σε παρακαλώ. Μη μ' αφήσεις. Babe, please. I don't want to lose you. Diego Ethelo nasas kaso. But if I forgive you, you have to promise not to hurt me again. I promise. Am I forgiven? One condition. What is it? You have to take us to Francis. Is that what you want? I'll take you to Francis. I'll do it because I love you. Let's just wait for him here. Hey Marcus, what's up you guys? Francis, what did you do to Daisy? Γιατί το έκανες αυτό? What's your problem? What are you talking about? I don't know. Calm down, Francis, Daisy, the girl from the wine festival, the one you met. Yeah, what's your problem? Before Daisy died, we all know that you were the last person she met. Hey, I don't understand. Tell us, what did you do to my daughter? I didn't get the chance to talk to her anymore. I don't know what you're talking about. What are you Stop! doing to me? You're lying! What's this? That's not me. I don't have that app. You can check my phone if you want. What? You're a liar! I'm not lying. You killed my daughter! Marcus, please talk to them. You're a liar! You killed her! Marcus, You killed her! I didn't do anything. No, you did! You killed my daughter! Stop blaming me. No, you killed my daughter! That's not me. I didn't do anything. Just talk to her. What are you guys talking about? Lahat tayo ay manalangin para sa mabilis na pag-aksyon ng kapulisan ng Cyprus sa pagpatay sa ating mga kaanak, katrabaho at kaibigan. Hinihiling namin ng hustisya para sa mga biktima. Hindi ko na alam kung mabibigyan ko pa ng katarungan yung anak ko. Napapagod ako. Napagod ako. Tita, huwag po kayong susuko. Nandito po kami. Hana, Hello, Jazz. Nag-start na ba kayo sa prayer vigil? kakasimula pa lang naman. Asan ka? Diyos ko, kakalabas ko lang sa bahay ng amo ko. Ang daming pinapagawa eh. Makahapol ka pa ba? Titingnan
ko, pero sana makahabol man lang ako kahit konti sa program. Sige, bilisan mo na lang, ha? Ingat. Oh, sige, bye-bye. OMG, may kabit si Marcus. Hayop siya. Lagot ka ngayon kay Jasmine. Blocking my way. What's going on? Are you crazy, huh? Sorry, sir. Sorry, sir. Sorry. Agbayso! Ada talaga nakita! Hinahabol ako. Diyos ko, nung bumilis ako, bumilis din siya. Feeling ko talaga siya na yung serial killer. Siya na yung mamamatay tao. Hindi kaya guni-guni mo lang yan? Naku, hindi ko nga alam eh. Naloka ako, Day. Akala ko talaga katapusan ko na. Sa susunod, huwag ka na kasi maglalakad ng mag-isa. Alam mo naman yung nangyari kay Daisy. Friend, may iba lang tayo. Kamusta na pala kayo ni Marcus? Okay naman kami. Ito sigurado ako. Hindi to guni-guni. Ano ba yan? Nahuli ko kasi si Marcus. Hindi ko alam kung Pinay ba, Indian, o Nepalese. Basta ang alam ko, babae. Kapit ka. Nag-kiss pa sila. Hana, hindi magandang biro yan. Hindi ako nagbibiro. Seryoso ako. Ba't di mo kasi siya hulihin? Check mo yung phone niya. Diyos ko, may makikita at makikita ka doon. Sigurado ako. How's my love? Ωραία που μπορείς να κοιμηθείς εδώ τώρα. Avrio in a off mode. That's why I can stay here tonight. How is Miss Lily and Hannah? They're okay. Tita Lily is getting rest and Hannah is doing good. Why? Nothing. Thank you for always making time for me. I love you.
Ngayong nadiskubre na ni Jasmine ang itinatagong lihim ng kanyang kasintahan. Mapabilang kaya si Jasmine sa mahabang listahan ng mga kawawang biktima? Police discovered a body of a Romanian woman at an army firing range about 14 kilometers away from a mining shaft. Activist groups are now asking the Cyprian government to intervene in the case due to the alleged mishandling of the investigation. Parang kilala ko yan ah. Kilala mo siya? Opo. Parang siya ho yung babaeng kasama ni Marcos. Hindi kaya... Hana, makinig ka. Si Marcos yung killer. I-on ko location ko. Tumawag ka ng polis. Dali. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Hayop ka. Hayop ka. Paano mo nagawa to? Mimilas. Stay quiet, okay? Let's just enjoy this moment. You and I. This moment. Shut up. Mamamatay tao ka tapos gusto mo hayaan kita? Sino ka ba talaga, Marcos? I don't know you anymore. Who are you? I'm Marcos. I'm Marcos, your boyfriend. That's until tonight. Because after this tomorrow, you'll just be like all the other girls. I'm not afraid of you. I'm not afraid of you. That's what they all said. That's what they all said. Just like Daisy. But they're all dead. Don't worry. I made sure she looked perfect. She deserved it after all. Because she made me so happy with her satisfying whines and pleasurable stares as she was gasped for air. Strangling them to death is a work of art. Their soft, almost inaudible screams is a music to my ears. Their death completes me. Napakasama mo. Napakasama mo! Napakasama mo! You must
oligarchy. You have to nurture the monster. There's a monster in all of us. We have to nurture it, consume it, until you and the monster become one. You must oligarchy. We are all evil. Eh? It's not my fault. I'm good in a certain way. Believe it or not, I saved the lives of these women. Even the child that I killed. Because of me, they will suffer no more. Hindi ka talaga tao. You even killed a child. Talaga tao. You're such a stubborn woman. Huh? You're such a stubborn woman. You don't know how to listen. I loved you. I loved you, I really do. But you pushed me to my limits. Eh? You leave me no choice. You pushed me to my limits. And now, I have to kill you. Marcos! Marcos, no! Marcos! I'm sorry. Wait, no! Wait! I'm sorry. I love you. I love you. I love you. Don't move! Don't you move! Get him! Mama, you okay? Get up! Get up! Nahuli na rin ang salarin na si Marcos na umamin sa kanyang mga nagawang krimen. Hinatulan siya ng patong-patong na habang buhay na pagkakabilanggo para sa salang pagpatay o katumbas ng 7 sentensya na tigda 25 taon. Sinibak din sa pwesto ang hepe ng pulisya ng Cyprus. Samantalang nag-resign naman ang Justice Minister dahil sa patong-patong na reklamo na hindi pagtugon sa mga report tungkol sa mga nawawalang dayuhang DH. Sa bandang huli, nanaigang hustisya para kay Daisy at sa mga iba pang biktima ng serial killing sa Cyprus. Kung hindi tayo kumilos noon, malamang ay hindi natin mararating ito. Pero hindi nagtatapos sa pagkahuli kay Marcos ang laban na ito. Nagsisimula pa lang tayo. Ang mahalaga ngayon ay magsama-sama tayong lahat hanggang sa dulo ng laban. Hanggat sa hindi natatapos ang mababang pagtingin sa ating mga Pinoy sa bansang ito o kahit sa ibang bansa. Tandaan natin na ang pinakamatinding kalaban natin ay hindi isang racist o sexist na killer, kundi ang pagsasawalang bahala sa kasalukuyan nating sitwasyon. Magsama-sama tayo. Para sa iyo to, Daisy. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay sa aming programang Tadhana. Sana po patuloy tayong magsama-sama sa mga susunod pang mga taon.